Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong pag-uusapan, pinasa sa akin to, no? O nga pala, shoutout kay Sir Bernard Kenneth Eduela Suerte Felipe. Shoutout sa inyo na asawa nyo. May ni-request kasi yung may ni-request kasi sila sa aking video. Yung hinold up na ako nare-red flag ako sa YouTube eh. Violence yung video eh. Pero shoutout sa inyo mag-asawa ha. Salamat. Tinry ko, ginawa ko nung in-upload ko na mahigpit si YouTube eh. Sa Facebook nga pwede eh, no? Sa Facebook kasi yung link. 'Di ba? Yun yung motor na yung Rusi yung ginamit. Tapos hindi umandar. Anyway, mga kaubayan ko. Dito tayo sa main topic natin. Itong ah yung nanalo ng scatter. Tapos dapat 397 million. Tapos ni-review ng Pagcor, hindi naman pala technical issue daw kasi ito yung istorya niya oh. A woman has shared her account regarding an alleged 397 million win while playing a scatter game, saying she was surprised and confused when the supposed winnings were later not confirmed. So hindi na confirm yung panalo niya. Ayon daw do sa babae, nung una nakaramdam siya na overwhelming nung nakita niya yung amount na nag-reflect do sa screen. At in-screenshot niya agad. 'Di ba? Tinatagalog ko na lang po. Dito sa Truth Slap ko nabasa eh. Excited na para akong natulala na hindi ako makapaniwala. Sa excite ko, in-screenshot ko agad. Yan ang sabi nung babae. She said she later became concerned, 'di ba? Nagkaroon siya ng concern nung walang official pop-up notification appearing confirming na nanalo siya. Siguro usually pag nananalo, wala kasi ako idea dito sa scatter. Ano ba 'tong scatter na 'to? Ano bang itsura niya? Ruleta ba 'to? Yun ba 'yon? Maraming nalululong dito, 'di ba? Hindi ko alam kung anong, tingnan nga muna natin kung paano maglaro ng scatter para lahat tayo nagigets. Ano ba 'yan? Scatter game demo. Tingnan nga natin. Yung ganire. Yung ganyan. So, ano nangyayari ba dyan? Yung may mga spin. Akala ko ruleta kasi may spin. Hindi ko nakukuha. Ano yun? So may ganyan. Siguro nung nakita ni ate, nakakita siya ng ganito, no? Tapos in-screenshot niya. Parang sarap maglaro Try ko nga. Hindi, joke lang, ayoko. Mukhang ang dali manalo, no? Mukhang talaga nakaka-engganyo siya. Anyway, so nakita siguro ni ate nakikita yung ito yung napanalunan, for example, ganyan, no? Supposed to be, dapat ba may magpa-pop up? I-guide nyo na lang po ako sa comment section kung mali yung sinasabi ko So, ang main issue dito kasi, sabi dito, naging concern siya nung walang official pop-up notification appeared confirming yung panalo.
After waiting for approximately 20 minutes, 20 minutes siya naghintay eh. Kinontak niya yung customer service to seek clarification. Hindi lumabas ang pop-up notifications, baka kinukompute pa. Unfortunately, wala talagang lumalabas. So, shinare daw nung customer service na i-refresh daw yung game. An explanation, she said, she did not fully understand. Ang explanation ng agent, you need to refresh. Bakit i-refresh? Nag-spin nga ako. Whatever that kung ano yung ano nun. She stated that an affidavit was later submitted asserting her claim. However, so nag-file siya ng affidavit yung Bingo Plus daw nag-respond na walang valid win daw na record. Seeking further clarification, yung legal counsel niya daw nag-request ng meeting sa PAGCOR. So, ginrant naman daw ng agency. The woman further claimed that Bingo Plus allegedly extended, nagsisettle yung Bingo Plus 1 million daw. So, nung June, tinanggi niya. Then, naging 5 million yung offer daw nung August. So, tinanggihan niya rin. Kasi, 397 million kasi naman kasing panalo mo. No? Tapos, ang isi-settle sa'yo, 5 million. Ang sa akin lang, winner talaga ako. Pag nanalo ka talaga. Ngayon, nung na-receive nung PAGCOR yung decision dated November 24, which stated that no official win occurred due to technical issues during gameplay. So, na-confirm ng PAGCOR na technical issues yun during gameplay. So, wala talagang official win. At present, the woman maintains her position based on what she says appeared on her screen, while both Bingo Plus and PAGCOR have maintained that no valid win was recorded following their interview. Sayang, no? Meron ka ng 5 million, men eh. Meron ka ng 5 million, tinanggap mo na lang sana, hindi naging bato pa, di ba? Naghangad ka pa ng kagitna. Isang salupang nawala. Alam mo, may kaparehong nangyaring ganito eh. Yung sa Coke, Coke, Pepsi yata yon. Papakita ko sa inyo sa US naman, ito yung nangyari. Pepsi ad. Yung ang mapapanalunan, ito kasi parang sarcasm, hindi sarcasm eh. Ano man tawag dun sa parang anong tawag dun sa joke lang? Anong term yun? Yung parang hindi naman siya totoo. Yung parang sa Adobo Chronicles na na post. Hindi eh. Satire lang pala daw ito. Pero ito kasi yung ad nung Pepsi dati. Ito ay nangyari yata ito nung 90s eh. Napanood ko sa Netflix to eh. Nagkaroon din ng legal dispute dito. Kasi ito yung commercial nila. Yung paipunan ng points. Panoorin nyo to ha. Ito yung commercial nung Pepsi. 1995 ito. Hindi pa ako tao niyan. Nagliligawan pa lang yung mga magulang ko niyan. So ito, ang mechanics kasi ng Pepsi dito, makaipon ng points katulad niyan 75 Pepsi points, may t-shirt ka na makukuha. Leather jacket, 1,450 points. Shade. Introducing the new Pepsi Stuff Catalog. Now, the more Pepsi you drink, the more great stuff you're going to get.
Sure beats the boss. Tapos yan ito in-advertise nila, Harrier na na jet fighter. Makakaipon ka ng 7 million Pepsi points. Pwedeng ito daw yung makuha mo. 'Di ba? Pero satire itong part na to. Totoo naman ng kaya lang ang nangyari, may isang bata na nangarir dito. Kinarir niya. Kinarir niya yung panoorin niyo sa Netflix. Kinarir niya hanggang sa nakipag-settle yung Pepsi sa kanya ng $1 million. Pero tinanggihan niya pa rin. Gusto niya itong jet. Hanggang sa nauwi na wala, hindi na Ayun ko, pero may article dito na na nanalo siya ng 37.4 million. No? Pero ayon sa documentary na napanood ko, hindi rin, natalo din sila sa kaso na para bang sana tinanggap ko na lang yung $1 million na offer dati ng Pepsi. 'Di ba? Parang ganito yung nangyari do sa scatter nung may nag-offer, sana tinanggap niya na. Para hindi na, well, siguro malaki din ang pagkakautang ni ate na kulang yung 5 million. Kaya inaasam niya yung 397, di ba? Lalong naging wala, di ba? Paano, di ko na naman siya masisi, paano kung talaga namang manalo siya dyan? Pero feeling ko, yung Bingo Plus, ito alam mo sa Pilipinas, no? May palakasan Aray ko, nakagat ko dila ko, shit. May palakasan 'Di ba? Pwede nating isipin pero hindi naman siguro. Pwede na isipin baka yung Bingo Plus yung 5 million ibinayad na lang dun sa taga Pagcor para i-validate na wala talaga nanalo. 'Di ba? Para sige, palabasin niyo lang sa investigasyon na hindi siya nanalo. Sa inyo na lang yung 5 million na ino-offer ko kay dito sa, well, 'di ba? Sometimes ito yung sugal ng buhay 'di ba? Patapangan tayo kasi. Kung hindi ka magte-take ng risk, hindi malaki yung reward. Pero wala ganun talaga Sugal ang buhay. Ayan, natalo si ate. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.